La Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. 6:02. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Cherry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Martes, September 16, 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita. ACS Balita. Cash remittances sumipa ng 7-month high sa $3.18 billion noong July. LRT at MRT3 may libreng sakay ngayon sa mga pasaherong may national ID. Investigasyon ng Kamara sa flood control mess magpapatuloy kahit meron ng independent body. Biyahe ng Pangulo sa US kinansela, tututok na lang sa kaganapan sa loob ng bansa. Mga opisyal ng DOTR obligadong mag-commute minsan sa isang linggo. Simula ngayon. At bangkay ng lalaking hinihinalang sangkot sa droga itinapon sa gilid ng kalsada sa Cebu. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. tumaas po ang perang padala ng mga OFW sa 7-month high noong Hulyo. Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, sumipa sa $3.18 billion ang cash remittances, mas mataas ng 3% sa $3.08 billion na cash remittance sa parehong buwan nung nakaraang taon. Kabilang sa mga tinukoy na dahilan ng BSP ang pagsisimula ng pasukan sa mga paaralan at paghina ng piso kontra dolyar kaya't nagpadala ng mas malaking halaga ang mga OFW. Yun. At sa isa pang good news, may libreng sakay ngayon ang mga pasaherong merong national ID. Ito po ay libreng sakay sa LRT2 at MRT3. Ito ay bahagi ng pagdiriwang ng International Identity Day. Ayun, meron palang ganito, kumbachero. International Identity Day. Yun. Ito po ay ayon sa Philippine Statistics Authority. Sinabi ng PSA na maaaring makalibre ng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi basta ipakita lamang ang inyong national ID, card man ito, paper, form, or digital. Yan, tama. Pwede nang nasa cellphone. Paalala pa ng PSA sa publiko, ang lahat ng formats ng national ID ay valid. Tinatanggap na proof ng pagkakakilanlan para sa transaksyon sa anumang government o private institution. Alas 6:06 ng umaga, naimbag gabigat kada kayo amin na po, agring kayon, gising na. Naimbag gabigat po, Manong Giovanni Banoy Lopez. Inatasan po ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang mga opisyal ng DOTR na gumamit ng pampublikong transportasyon kahit minsan isang linggo simula po bukas upang maobserbahan ang pangangailangan ng mga commuter.
Sa inilabas na memorandum ni Secretary Lopez, partikular nitong tinukoy ang mga opisyal sa road and rail sectors na dapat laging andyan dahil karamihan sa kanilang mga proyekto ay nasa mga nasabing sektor. Kabilang po sa mga opisyal na direktang pinagagamit ng public transportation ay ang Undersecretary and Assistant Secretary for Road, Transport and Non-Infrastructure. Kailangan ba may resibo? Abay, dapat Magsa-selfie? Dapat merong ebidensya. Kung naman to hindi naman lagi. At least once a week. A week. Pero kung masihan siya, gusto niyang mag-commute na lang buong linggo, okay din. Okay Wala ring din. aawat Mas sa maganda. kanya. Ito pa, Undersecretary and Director for Road Transport and Infrastructure. Undersecretary and Assistant Secretary for Railways. Ayan. LTO Chief, Secretary Asek Vigor. Mendoza. Kailangan kang mag-commute. LTO Executive Director, Regional at Assistant Regional Directors, LTFRB Chairman, Executive Director, Regional Directors at Assistant Regional Directors, LRTA Administrator, PNR General Manager, DOTR at MRT General Manager. Inatasan po ang nasabing mga opisyal na magsumite ng weekly accomplishment reports na nakalagay ang kanilang observation at rekomendasyon at action plan with proof of compliance. Yun na nga pala. Kailangan may ebidensya, pwedeng selfie. O kaya video, o pwede. kaya ay ticket. Pero marami namang, halimbawa, yung pag nag-grab ka, commute na yun . Ganun. Dapat hindi kasama yun. Commute pa din yun, di ba? Pero hindi kasama yun. Dapat pag nag-angkas ka, bus, jeep, tren, MRT, ayan, pwede yan. Yung pero angkas hindi. Pwede na. Sige, sama na natin. Angkas. Tsaka joyride. Ikaw na talaga Ako na nag-desisyon. Tsaka joyride. Pero alam mo, ang ganda nitong, Secretary Banay Lopez, napakaganda po nitong inyong ginawa sapagkat marami po mga opisyal ng gobyerno ang magaling bumoka pero hindi naman talaga nila nararamdaman o naiintindihan o mismo nakikita yung karanasan ng ating mga kababayang commuters. Diba, nitong mga nakakaraan lang meron tayong karanasan. Na meron tayong kinausap na mula dyan sa DOTR, hindi pala alam yung detalye nung tungkol sa isang programa nila tungkol sa MRT. Diba? At saka LRT. Talaga. Yun ang sinasabi natin. Kaya pagka hindi mo alam yon, ibig sabihin wala kang puwang diyan. Dahil sa paano ka gagawa ng programa para sa inyong mga stakeholders kung hindi mo siya na-experience. Talaga. Halika, experience ninyo. Makita mo. Parang sa lang yan sa kapag ikaw merong nagmamay-ari ka ng sasakyan, Rolls-Royce man yan, o Toyota Corolla box type. Kailangan ikaw lagi ang naglilinis. May mga pagkakataong pwede mong ipakarwash, pero nakabantay ka pa rin. Yes. Tapos yung mas maganda yung kapag weekend, ikaw yung maglilinis. Para nakikita mo kung anong nagiging problema ng sasakyan mo. Maganda yung naisip. Maganda rin yung sinasabi mo. Pag may nakita kang, ba't may bangka ito? Sino nagmaneho nito? Ayun. Ako pala, Ako rin pala, Sabi, dahil ikaw ang gumagamit. Dahil ikaw gumagamit. At nakikita mo mismo, at kung ma-check mo yung makina, konti na pala ang langis nito. Di ba? Makakagawa ka kagad ng mga hakbang para hindi ka maitirik sa kalsada. Ang laking bagay po nito, Secretary Banay Lopez. Ayos yan. Ayos to. Saka hindi ba yun ang pangarap natin, Secretary, na kung maaari, ang ating mga opisyal ng gobyerno ay ma-appreciate na din nila ang halimbawa yung rail sector dahil maganda ang rail sector natin. Halimbawa sa atin sa Europa kung batyero saan ba sumasakay yung mga ministro ng mga iba't ibang departamento ng mga prime minister ng yung prime minister ng Netherlands
sumasakay sa transportasyon, public Sa public transportation. Yun Hindi nga ba? talaga. Yun ang pangarap natin. Sana umabot tayo sa level na ganun ka-efficient Oo. ang public transport. Sumasakay ang katabi mo sa MRT, naka-Amerikana. Oo. Di ba nakikita mo si Japan? Sagot sa kahirapan. Yan ang kailangan natin. Alas 6:12, Engineer Tony Rangel, Aba. 6:12. Yun. 6:12 ng umaga. Naimbag nga bigat kada kayo amin na po. Wag rin kayo, gising na. Kanselado ang nakatagdang biyahe ng Ilocanong Pangulo ng Pilipinas na si Pangulong Bongbong Marcos patungong New York ngayong linggo para dumalo sana sa 80th session ng United Nations General Assembly. Ayon kay Presidential Communications Secretary Dave Gomez, pinagkatiwala na lamang ng Pangulo kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang pagdalo sa naturang pagpupulong upang siya'y makapag-focus sa mga lokal na usapin. Nakatakda sanang umalis ang Pangulo at ang kanyang delegasyon sa Biyernes, ngunit nagpa siyang wag nang tumuloy. Ang anunsyo ay kasabay ng nakatagdang kilos protesta ng iba't ibang grupo sa darating na linggo, September 21, kaugnay ng malawakang katiwalian sa flood control projects. Sa isang press briefing, hinikayat ng Pangulo ang publiko na ipahayag ang kanilang galit. Yun. Ngunit, sa mapayapang paraan. Ganda nga nung sinabi ng Pangulo eh. Oo. Ano sabi ng Pangulo? Kung hindi nga ako Pangulo, sasali ako dyan. Parang Talaga. gano'n, ano? Oo. Sasali siya sa magrarally eh. Pero pwede rin naman, Pwede, Mr. President, Oo. tingin ko, pwede po Kahit kayong... kayo ay Pangulo, pwede rin kayong sumali. Total, kayo naman ang nagsimula nito. Kayo nagpasimuno niyan eh. Yung nung tinawag niyong, mayan naman kayo. Oo. Tapos pagkatapos noon, nasundan ng pag-iinspeksyon sa mga palpak na flood proyekto. control projects. Tapos may mga nagkaroon ng pagbabago sa liderato ng DPWH. Yan. At ngayon ay yung pagbuo sa Independent Commission on Tuloy-tuloy eh. Infrastructure. Siya yun eh. Siya yung gumawa nun eh. Kaya tama ka kumbatsero, kahit na po presidente po kayo, Ginoong Pangulo. Oo. Pwede po kayo naman. sumali dyan. Hindi naman namin kayo babawalan. Hindi namin kayo babawalan. Pilipino kayo eh. Pilipino kayo. Pwede kayo sumigaw na ibagsak. Ang alin? Makiba ka. Huwag matakot. Ayun, Ang katiwalian. Itigil ang katiwalian. Yan. 6:14 ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Maaaring ituloy pa rin ng Kamara at Senado ang investigasyon sa flood control scandal kahit meron ng binuong Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, posibleng magpatuloy ang kanilang pagsusiyasat hanggat hindi pa nagsisimula ang trabaho ng Independent Commission. Giit ni Redon, handa ang House Infrastructure Committee na makipagtulungan sa komisyon, ngunit sa ngayon ay hindi muna nila ihihinto ang investigasyon at ang pagpapatawag ng ilan pang resource persons at pagkalap ng mga ebidensya. Talaga may mga totoong impormasyon naman din po na nakalkal. Ito pong mga pagdinig po na ito despite yung pong binabagit natin na concerns relating to conflict of interest. No? So, kaya nga ho, dapat makita ho natin kung paano ho pwede maging complementary yung pong trabaho ng Senado, Kongreso at ito po nga Independent Commission. Actually, ko, particularly dahil sa limitations ng ICI, baka mas mahalaga ho talaga na magtuloy pa rin po yung trabaho po ng Kongreso at Senado sa pagsisiyasat sa flood control corruption. Ikaw, kumbatsero, ano tingin mo? Ang sinabi naman ay habang hindi pa nagsisimula. Hindi pa nagsisimula. Pero dapat pag nagsimula na yung Independent Commission, pati yung sa Senado, tigil na. Di ba? Kasi yun na nga ang essence na independent eh. At mas maganda ay i-live via satellite. Ayun, yung mga pagdinig dyan. Yung pagdinig ng Independent Commission. Kung papayag yung sino yung chairman? Si Justice Andy. Andy Reyes. Matapang yan. Oo, talaga. Atapang atao, Andres eh. Talaga. Ayan, Justice, baka naman pwede. Live via satellite. Ayun. Yung mga hearing na yan. Alas 6:16 ang ating oras. Mayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na mabudiha. Gising na ba kayo? Isang bangkay ng lalaki na may tama ng balang natagpuan sa gilid ng kalsada sa barangay Manipis, Talisay, Cebu. Sa ulat, nakagapos ng tape ang mga kamay ng biktima at nakabalot din ng tela ang mukha nito.
Bukod sa mga basyo ng bala na na-recover sa lugar, mayroon ding iniwang mensahe na sa may paanan ng biktima na nakalagay na huwag tularan. Sa ngayon ay tukoy na ang pagkakakilanlan ng biktima, ngunit hindi na ito inilabas pa sa publiko. Isa sa mga tinitingnang motibo sa krimen ay ang pagkakasangkot sa illegal drugs. Susunod! Tito Boy! Sino ba itong senador? Isa lang daw ang senador Aha. na walang kaplano-planong maging Senate President. Isa lang? Isa lang. Lahat daw po ng senador, maliban dito sa isang ito, ay gustong maging Senate President. Sino yan? Sino yung ayaw maging Senate President? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:18 ng umaga. Operation ISO Certified. Maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday. Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine May Detergent. triple stain away formula, katanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. alas 6:22 na umaga. Handa ka na ba? ACS Millones 2025 Grand Draw na. May chance kang manalo ng 300,000 Magkano? o 600,000 Magkano pa? o 1 million pesos. Plus, may free concert pa. September 20, Saturday, 2 p.m. with live performances ng 1621, John Rex, si Yara at Laika Gayranod. Meron pang papremyo sa mga swerteng manonood, kaya tara na sa Aliw Theater sa September 20, alas 2 ng hapon. ACS Millones, Grand Draw na! ACS Balita. Ila sa 24 na senador, si Senator Lito Lapid lang. Aba. Si Pinuno. Senator Lito Lapid, si Supremo lang ang walang interes maging Senate President. Ito po ang pabirong banat ni Senator Alan Peter Cayetano sa plenaryo ng Senado kaugnay sa aligasyon na may niluluto manong counter-kudita ang minority bloc laban kay Senate President Tito Soto. Paglilinaw ni Cayetano, hindi nagmula sa minorya ang nasabing usap-usapan ng pagpapalit na naman ng liderato ng kapulungan. 2007 pa ako nandito sa Senado. Wala pa akong nakitang minority dito na ayaw maging majority. Si Coco Pimentel, tuwan-tuwa sa magiging minority pero gusto niya maging majority at gusto niya maging Senate President. Sa 24 sa atin dito, baka si Lito Lapid lang ang ayaw maging Senate President. Pero baka gusto mo rin. Baka gusto mo rin. Pwede rin. Pwede rin. Oh. So, 3 na lang kailangan natin, Supremo. 9 na kami, pang 10 ka, 3 na lang, 13, Supremo. Okay. Talaga na. Si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Alas 6:24 ang ating oras. Masantos siya kabwasanad sa kayo namin. Nagbangon kila. Kailangan gawin ding digital ang mga impormasyon at ebidensyang nakakalap kaugnay ng flood control scandal sa bansa. Sa panayam sa DZRH, sinabi ni dating senador at dating DICT Secretary Gregorio Onasan na hindi maaaring nasa papel lamang ang mga nakukuhang datos dahil madaling sirain ang mga ito. Mas makatutulong anya sa pagsisiyasat kung gagawin ng electronic ang mga ebidensya dahil bukod sa mahirap sirain at pakialaman ay mas mapapabilis din nito ang proseso. Hindi pwede kasing ang basehan ng impormasyon natin at ebidensya ay puro papel. Madaling silain kasi yung papel eh. Di ba? Dapat i-digitize natin para electronic na, mas mabilis, mahirap sirain, mahirap pakialaman. So yun ang ating panukala. Alright. At naririnig ko rin yan sa mga sinasabi ng ating Pangulo, ng ating mga sekretary. Si
dating Senador Gregorio Onasan. Kumpiyansa si Pangulong Bongbong Marcos na hindi mauuwi sa karahasan ang mga ikinakasang kilos protesta laban sa katiwalian. Ayon sa Pangulo, makatwira ng galit at pagkadismaya ng mamamayan sa tindi ng lumutang na irregularidad at maging siya ay nakakaramdam ng galit dito. Ngunit pagbibigay diin ni PBBM, iba ang sitwasyon ng Pilipinas sa ibang bansa dahil mabilis na umaksyon ang kanyang administrasyon para tugunan ang issue. Git ng Pangulo, hindi masamang magpahayag ng hinaingan taong bayan hanggat nananatiling payapa ang protesta. If I wasn't president, I might be out in the streets with them. So, of course, they are enraged. Of course, they are angry. I'm angry. We should all be angry because what's happening is not right. So, yes, express it. You come, you Should all be angry. Yan po ang tinig ng galit na Pangulong Bongbong Marcos. Bubuo ng isang task force ang Bureau of Customs na tututok sa mga nagiging problema sa balikbayan boxes ng mga overseas Filipino workers. Sa gitna ito ng delay at hindi malinaw na regulasyon sa mga padala na nagresulta ng pagkadismaya at problema sa pera ng ilang Filipinos abroad. Sa isang memorandum, inatasan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno si Deputy Commissioner Agaton Teodoro Uvero upang lumikha ng task force at BOC Assessment and Operations Coordinating Group na magbantay sa iba pang problema ng mga OFW. Layunin ng inisyatiba na ipakita ang kahandaan ng ahensya na protektahan ang interes ng mga kababayan natin abroad at tiyaking nabibigyan ng patas at sapat na pangangalaga ang ipinapadala nilang mga balikbayan boxes. Mag-i-inhibit si COMELEC Chairman George Garcia sa kaso laban kay dating Senate President Cheese Escudero. Paliwanag ni Garcia, dati siyang nagsilbing abogado ni Escudero kaya't iiwasan niya ang anumang conflict of interest. Ang kaso ay may kinalaman sa aligasyon na tumanggap si Escudero ng donasyon. Hindi, inamin na niya. Hindi naman to aligasyon, no? Oo. Inamin niya, nasabi nung kontraktor, nagbigay siya. Sabi ni Cheese, tumanggap sila. At sinabi rin nung kontraktor. Inamin eh. Target ng COMELEC na tapusin ang investigasyon bago matapos ang Setyembre. Umarangkada na ngayong araw ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa magkahiwalay na abisyo ng mga kumpanya ng langis, nasa 50 sentimos ang taas sa presyo ng kada litro ng diesel habang 10 sentimos sa gasolina at kerosene. Ang naturang price adjustment ay bunsod daw po ng geopolitical tension na dulot ng pag-atake ng Israel sa Qatar at pagpasok ng mga drone ng Russia sa airspace ng Poland. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
Tandaan nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Mahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Tiniyak po ng Pangulong Bongbong Marcos na walang sasantuhin ang binuo niyang Independent Commission for Infrastructure o ICI matapos nitong italaga bilang tagapangulo o chairperson si dating Supreme Court Associate Justice Andres Reyes. Tututukan ng ICI sa investigasyon ang mga hinihinalang maanumalyang proyektong pang-infrastruktura sa bansa sa nakalipas na 10 taon simula sa mga flood control projects. Ang three-man commission ayon sa Pangulo ay walang kaugnayan sa kahit na alinmang ahensya ng pamahalaan kaya hindi dapat pagdudahan ang pagiging independent nito dahil lahat ng mga ito ay wala na sa gobyerno maliban kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong na tatayong special advisor at investigador ng ICI. Makakatulong ni Associate Justice Andres Reyes sa ICI sina dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson at Rosana Fajardo ng dating managing partner ng auditing firm na SGV and Company. Isyu ng bayan ng katotohanan. 2x2. May dim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta na po ba kayo? Pagod na ba kayo? Ay, Sawa na ba kayo? Wag kayong mapapagod. Wag, yung iba naman nag-uumpisa pa lang mapagod. Oo. Nag-uumpisa pa lang magsawa. Nakakasawa naman talaga. Pero tama si Kumbatsero, wag tayong mapapagod at masasawa. Sapagkat pagka napagod at nasawa tayo, Nako, yun na. babalik na naman. Mabuti nga ngayong Kumbatsero Kahit papaano parang nag-iingat-ingat na yung iba. Yung iba parang medyo natauhan na may pwede palang mangyari pwede pala silang totohanin ng Pangulong Bongbong Marcos. Meron mga tinamaan na rin ng hiya sa kanilang pagyayabang pa. Sabi nga ni Tito Sen, yung kanilang ipinagyayabang, yun din ang kanilang kahihiyan. Diba? Yung ipinagyayabang nilang yaman na galing sa nakaw. Yun ang nakakahiya talagang kayamanan. Kumbatsero, parang biblical yan biblical. Yung mga bagay na dapat ikahiya,
yun ang ikinararangal. Ayun, yun. At yun naman dapat na ikarangal, yun ang kanilang ikinahihiya. Kaya merong tinatawag sa Biblia na baligtad ang pag-iisip yun na nga, at mabuti na nga at sumapit sa atin siguro yung ganitong panahon. Puno na kapag puno na ang salop, sabi nga ni FPJ. Dapat nang kalusin. Dapat nang kalusin. Baldarama! Ito pong pangyayari pong ito sa ating bansa ay sinusubaybayan hindi lang po ng mga Pilipino, pati na rin po ng mga dayuhan. Ano ba magiging ending nito? Ang totoo po nun, yung September 21 event na may mga nag-organize pala dito sa EDSA, may nag-organize din dito sa Luneta. So iba-iba. At meron din sa mga probinsya. Meron pa sa mga probinsya, kumbachero. Yan September 21. So linggo yan, linggo pala. Tama-tama, wala tayong pasok lahat. Kung maganda ang panahon yan, mas mainam, ano? Yun ang parang parang picnic. Picnic sa Luneta. Sa kabega po, magpipiknik lang ako sa Luneta. Ayan. Pero at the same time, ay ihahayag ang damdamin ng bayan. Sabi nga ng Pangulo, dapat naman magali talaga tayo. Dapat magali tayo. Pero ang tanong lang natin, kumbatsero, yung kayang sinasabi ni Secretary Vince Dizon na ipapa-freeze, hihilingin nila sa AMLAC na mag-freeze ang kayamanan o mga bank accounts ng mga sinasangkot. Di ba kahapon nagpunta na siya sa AMLAC? Natuloy. May abutan pa kaya? Sana meron may pa. May abutan pa ba? Kasi alam naman natin matatalino yung mga yan. Yung mabibilis. Yung mga nasa bangko siguro nag-withdraw na yan. Baka gano'n o kaya bukod sa na-transfer na. O kaya merong mga offshore account. Ayun pa isa, diba? May mga offshore account. Marami sa ating may ganyan, mga politiko. Sila, kaya-kaya nilang magbukas ng... Tayo ba'y wala pang batas na nagbabawal dyan? Dapat meron. Dapat meron tayong batas na halimbawa, lalo na kung ikaw ay taga-gobyerno, dapat bawal na magkaroon ka ng offshore account. Kung meron ka man, bago ka naging taga-gobyerno, kailangan i-disclose mo yan. At ibalik mo. Isara mo. At ibalik mo dito sa Pilipinas. Dahil pagka pera ng pera ng bayan, dapat nandito yan. Nandito yan. At maayos naman ang banking system natin. Lalo ngayon, ang chairman ng Senate Finance Committee ay si Senator Joel Villanueva na. Ganun ba? Tama-tama pala. Sabi nga ni Senator Joel Villanueva, nakapagngangalit. Ayan, tinaman. Nakaririmarim. Yan po ang sitwasyon. Si Senator Jinggoy Estrada, sabi niya kahit hindi pa nag-uumpisa yung Blue Ribbon investigation na ang chairman ay si Senator Ping Lacson. Ngayon pa lang, sabi niya, bukasan na tayo ng bank account. Pwede na. Nagbigay na kagad ng waiver. May waiver na kagad. Pwede niyong oriratin ang kanyang mga bank accounts. Yan, Ayun, ang totoo nun, kumbatsero, ito, kung gusto lang ng mga kongresista natin at mga senador na kahit papani maipakita nila sa sambayanan na walang masama dito, wala kaming ninakaw. Ay di labasan na tayo ng bank account. Sabi nga ni Senator Jinggoy Estrada, labas na tayo. Si Congressman Roman Romulo, nauna na. Naglabas na. Sabi niya, pipirma na ako ng waiver sa bank secrecy law. Yung SALN, i-release na yung SALN. Kaya ito siguro ang hamon natin kay Senate President Tito Soto at kay House Speaker Martin Romualdez. Pangunahan po ninyo, kayo po mismo, mauna na, isunod na yung mga taga-DPWs, pero mauna ang mga members of Congress, both houses, Senate and Congress, na ilabas ang inyong SALN para ma-scrutinize ng ating mga kababayan. Yung detalyado, ha? Detalyadong SALN. Yung detalyado, hindi yung papakita lang yung net worth, ha? At pumirma ng waiver both sa foreign accounts, para foreign currency accounts, para sa bank secrecy law. At yung local bank accounts na pwede ninyong na pwedeng pabuksan ang inyong bank accounts. Kami na ni Kumbachero naghahamon dito. Kami na. Magbukasan na kayo. Ang totoo ng Kumbachero,
kapag inumpisahan siguro nila yung iba mapipilitan din. Mapipilitan yan, sigurado. Oo. Ayan, Senate President Tito Soto, kung Ayan. nakikinig po kayo. House Speaker Martin Romualdez. Oo, Ayan. mauna na po kayo. Sabihin nyo, eto. Tapos, Mr. President, kayo din. Oo. Mr. President, Vice President Sara Duterte. Ayan, oo. Yung 1, 2, 3, 4, di ba yung plaka? Oo. Number 1, President, 2, two, Vice, 3. Sino ba 3? 3, Senate President. 4, House Speaker. House Speaker. Pati Ayan. 5, kumbachero. Chief Justice. Chief Justice Alexander Esmundo para kwentas klaras na tayo sabi dito. siguro ni Chief Justice, ba't ba sinasali niyo ako dyan? Tandaan ninyo, Chief Justice, marami ring mga aligasyon ng mga katiwalian sa ating hukuman na minsan ang hukuman pa ang ginagamit para po makalusot sa mga kaso ang mga tampalasan sa ating pong bayan. So yan, mauna na muna mga politiko. Talagang wala naman tinatago. Wala yung tinatago. Kapag walang tinatago at payag dyan, ako maglalabas ka agad yan, mga yan. Talaga. Pero kapag may itinatago at may mga sikreto, katakot-takot na dahilan yan. Dahilan yan. Sigurado yan. Sabi siguro hindi mauubos, hindi kayang ubusin ang maghapon sa mga dahilan na sasabihin. Sabi siguro ng mga nakikinig sa atin ko, itong dalawang ito nananahimik kami. Bachero ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry. Kami po ni Kumbachero dito, alam nyo naman, ang aming number 1 doctrine sa 2x2 ay ang konstitusyon. Ang constitutional provision tungkol sa public accountability na nandun po sa Article 11, Section 1 ng ating 1987 Constitution. Public office is a public trust. All public officers and employees must at all times be accountable to the people. All times, at all times, sa lahat ng pagkakataon. All times, hindi mo pwedeng sabihin. Naka-day off ako. Tapos na office hours. Hindi. Tapos, at klaro din po, Constitution, bagamat nasa RA 6713 din yan, yung Code of Conduct and Ethical Standards for public officials and employees, nakalagay po sa constitutional provision yan, lead a modest life. Sasabihin ng isang congressman, dati naman ako mayaman kaya lang pare, nakalagay sa konstitusyon Public official ka na Pagka public official ka, lead a modest life. Hindi, yung Lamborghini ko, ginagamit ko. Yung mga aeroplano ko, kailangan, dati ko pa naman yan Kailangan i-warm up pare, lead modest life. Pumasok ka sa gobyerno ba't yung pati yung pamilya ko, sinasama nyo dito? Pare, opisyal ka na ng gobyerno. Hindi ka naman pinilit na tumakbo Sino ba? Pinilit ka ba namin tumakbo? Pinilit ba namin na ma-appoint ka? Pumasok-pasok ka sa gobyerno, umasta kang bilang taga-gobyerno. Pero kung ayaw mo na mabulatlat ang buhay mo, ayaw mo na to lead a modest life, get out of the kitchen. Ayan. If you can't stand the heat, get out of the kitchen. Yan ang sabi ng mga kusinero. Ni Chef. Sabi ni Chef. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. Binabati pala natin ng happy birthday si ICI member Babe Singson. Abati naman. Happy birthday po, Secretary Babe Singson. Saktong-saktong nabuo ang ICI birthday. Gusto niyo bang kantahan ka namin, Secretary Babes? Ng Oh Babe, isang ngiti mula. Secretary, happy birthday. Ka-birthday niyo pala si Ma'am Yoli Crisanto ng Globe. Aba, ating Yoli. Happy birthday, ha? Wala ba tayo dyan? Kahit na load lang. At binabati rin natin ng happy birthday. Sino? Si Madam Christy Domino. Aba. Ang president ng K1 Zumba Ladies. Aba, mga Zumba Ladies. Siguradong merong handaan ito. Zumba Bells pala yan. Hindi, iba yung Zumba Bells. Iba pa yung Zumba Bells. Iba yung grupo ng Zumba Bells sa Zumba Ladies. Ayan. Ma'am Christy Domino, happy birthday. Happy birthday at happy birthday din kay Attorney
Melvin Matibag. Ay, Attorney Bok Melvin. Happy birthday. Oras po natin, Achi Ahya, Mr. Jelom Tang, Lakyam Shak Gohun. 6:45 ng umaga, doon po sa mga taga Boracay at pupunta sa Boracay, walang kuryente sa Boracay. Nako po, inang. Makibalita tayo dyan, sandali po lamang. Het, take it away. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion. Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion. Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion. Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion. Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion. Tapat na walang katapat. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion. Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion. Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion. Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion. Tapat na walang katapat.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Secretary John Vic Remulla, ang mga, ito na, masdan mo ginawa nyo, mga taga DPWH. Masdan nyo ginawa nyo, iniimbestigahan na po ni Secretary John Vic Remulla ang mga local officials, especially ang mga mayor, na laman din ng kasino. Ayan. Tama naman. Tama yan. Tulad nito, meron pong mayor dyan sa Tarlac na laman ng kasino. Laman ng kasino. Hindi alam ng kasino na mayor yon? Ito po ay isang mayor na nagtago sa pangalang Antonio Lopez. Antonio Lopez, kumbachero. alias yung Antonio Ginamit Lopez. niya yung pangalang Antonio Lopez, pero hindi yun ang totoo niyang pangalan dahil mayor siya ng isang bayan sa Tarlac. May video na nakarating kay Secretary John Vic Remulla, kaya pinaiimbestigan at laman ng casino dyan sa may Clark. Tiyan mo nga naman, Kasi lapit Tarlac lang di ba? Lapit Clark. lang. Kaya Isang sakay lang yan. willing-willy sa panunood sa pagkakasino, kumbachero. Ano daw ang nilalaro nito? Bakarat. Oo, nakamesa. Mesa, Nakalamesa. Baraha yun. Kumbachero. Tapos Lucky Nine, naglalaro ba siya ng Lucky ito Nine? palang mayor na to, Lucky Nine, medyo mahirap yan. Yun nga sinasabi ko. Lucky Nine lang yun. Parang ganun nga Lucky yata Nine lang yun. yun, di ba? Pareho kasi tayo. Pasensya na. Parehong lula itong Parehong walang alam sa sugal. Naririnig lang natin yung bakarat. Pero yung slot machine, yung krrrr, yun, di ba? Yung nakikita natin pagkakakain tayo sa dadaanan mo. Yun. Sugal ba yun? Yung Caracruz ka. Sugal. Ito palang meron kasing iba. Lulong din doon, kumbachero, sa slot machine. Iba-ibang ano pala yan. Iba-iba ng klase. Maraming kung ano-anong merong pinupukpok. May mga may nakikita akong baka karpintero yun. Para nga may iba-ibang style na yung nagpabago-bago na yung slot machine. Dati ano lang yan, yung lilitaw na tatlong magkakamukhang parang puro mansanas. Puro mansanas. Halatang hindi marunong. Sabi siguro, tigilan nyo na yan. Waiting na lang. Jerry Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Ayun. Nako, eto, nandito pala. So, mayor yan, Mayor kumbachero. At may video dito sa atin. May video na wide shot. Meron ding na-zoom out. Naka-zoom out. Ay, nako. Patay kayo ngayon. So, yung mga mayor... Ano ba parusa sa ganyan? Perpetual disqualification ba yan? From holding public office? Dapat ganun Actually, kaya natin kinokontak nung si Chairman Altenco ng PAGCOR kasi gusto nating malaman ano din ba ang parusa sa mga casino operator na pinapayagan nilang magpauli-uli lalo itong mga tao na to hindi naman kasi alam nila na kapag naglalaro at natatalo ang panalo doon yung bangka, di ba?
kapag ka naman Yung casino, panalo. panalo yung casino, pagka nananalo Yung player, yung player, kinu-question nila, official ka ng gobyerno parang unfair naman yun sa mga official ng gobyerno. Kawawa naman yung mga official ng gobyerno. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Ano ba nangyari dyan sa Boracay? Diyan ba sa Boracay ay may mga casino rin? Palagay ko. Di ba dati may casino dyan? Meron, no? Sa Boracay. Yung, Kaya lang, walang kuryente ngayon doon. walang kuryente. Bakit ba? Ano ba nangyari? Ano ba nangyari? Pinagmamalaki na. Ang Siargao dati, di ba? Nabuti na lang. Na-solve na yung problema dyan. Ano ba nangyari dyan sa Boracay? Kausapin natin si National Electrification Administration Chief Antonio Almeida, Administrator. Magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Good morning, Katunying. Good morning, Jerry. Ang umaga sa lahat ng nakikinig. Opo, ano po ba nangyari sa Boracay? Nawalan daw ng supply ng kuryente? Yes, Katunying. Sabado kasi, biglang nagkaroon ng interruption na unannounced, no? So, after further investigation ng Kelco, ng kooperatiba, ito ay nangyari yung glitch dun sa kanilang transmission line, no? Going to Boracay Island. Ito ay, medyo major ang sira. So, right there and then, nakipagtulungan naman ng NGCP at Kelco. Ginawa ng paraan na magkaroon ng maibalik ang kuryente. So, sila ay nag-bypass, no? Doon sa transmission line. By the way, Jerry, meron ng kuryente ang Boracay. Meron na. Okay. Meron ng kuryente ang Boracay since yesterday. But going back to the glitch, it involved a 1 kilometer underground cabling, no? So medyo malaking trabaho. So ang ginawa ng Kelco at NGCP, gumawa sila ng bypass. Nagtayo sila ng 16 na poste para maikutan yung may sira at maiduktong para maibalik ang kuryente sa island of Boracay. Gaano ho katagal na nawalan ng kuryente doon? So, it happened, Jerry, nung Sabado ng hapon. Naibalik kahapon ng mga 2:30 ng hapon din. No? So, it took them more or less 48 to 72 hours to restore the power. Mahirap yun, yung ginawa na yun. Balik na, pero alam nyo, Band-Aid solution lang ito. Yun nga, sasabihin natin. Ang mga 10 sa 16 na poste ay tinayo sa shoreline, no? So medyo hindi ideal 'yon. So nakikipagtulungan kami ngayon sa NGCP. Sa NGCP para ma-repair ito. It involve 1 kilometer transmission line underground Ang medyo lang dito kasi yung underground cabling na yan ay nasa perimeter area ng Atiklan Airport. So, medyo komplikado. Maraming kailangan gawin. Ano ho yun? Naputol? O ano ang dahilan? Based dun sa isolation and resistance test, bumabaksak yung voltahe. So, either may nasira sa linya na yan na kailangan palitan at kasi dun sa labas, papunta na sa country, may mga bukol-bukol na lumalabas Alam mo, siguro sa katagalan, wear and tear yan Katagalan sa katagalan. So ito po ay temporary solution. Kailangan yung pangmatagalan. Lalo ngayon, ang Boracay po ay antindi ng ating promotion tuloy-tuloy. Tama ka. Kaya ang naman, kausap po kahapon si Sec Sharon. At makikipag-ugnayan kami sa NGCP. Kasi alam mo kasi, Katunying, last November 2024, na-desisyon na ng ERC na dapat itong transmission line na to ay ma-turn over sa NGCP. Kasi transmission asset, no? As per EPIRA. However,
tinetender ng Akelco, hindi na bigyan ng pansin. Pero ngayon ay siguro kailangan na namin gawa ng paraan. Assume ng NGCP ang operation and maintenance ng mga linyang ito. Oo. So hindi pala dating under ng NGCP. Ngayon pa lang, ngayong nagka-problema na, tsaka persado ng ipasa doon sa may kakayahan talaga, Administrator. Tama ka, kasi as per IPIRA, lahat ng transmission assets ay kailangan ma-turn over sa NGCP. Last na lang, yung po bang presidente ng NGCP, hindi ba kayo yon, Anthony Almeida? Hindi naman. Malayo nga mag-anak natin si Anthony. Hindi ako Antonin, si Anthony ay Anthony. Oo, ako kasi Antonio na, Anthony pa. So yun ay Anthony Almeida. Pero malayo ka mag-anak ko po. Administrator, salamat po. Thank you po sa update. Magandang umaga po. Okay. Gagandang umaga, Anthony. Si Administrator Nani Almeida. So, nabalik na. Kaya lang ang kailangan dyan, permanent solution. Oo. Mahirap kasi pagka, alam ba, may naitulak na poste ulit dyan. Bibigay. Ang hirap po dyan sa Boracay. Saka yung temporary na mga poste nasa shoreline lang. Shoreline lang, Hindi pwede yun. Sobrang laking problema. Underground talaga, underwater talaga yan Underwater cabling. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Oy, binabati pala natin si Kuyang Jem Signarosa ng happy listening. Wala ba tayong libreng dyan? Turks. Wala ba tayong pa-Turks Wala yan? bang pwede ipadala dito sa DZRH? Antindi rin nating magparinig Kuya Jem Signarosa, kumusta rin po kay Ate Angel? Magandang umaga po. At nakikinig din sa atin lagi si Kuyang Euclid. Kuya Euclid Cesar. Ay, Kuya, at saka si Ate Kate. Kuyang Euclid, Ate Kate. Wala ba tayong Belgian waffle dyan? Maganda. Hindi ba pwedeng padalan man lang ang mga taga-DCI? Pareho. Yung isa, Turks. Yung isa, Belgian waffle. Hindi, alam mo yung business model ng dalawang napakaganda, kumbachero. Matutuwa ka. At ito po yung nagsimula sa isa. Nagmula sa isang tindahan na ngayon napakarami na. Kaya yung mga ganito pong klase ng istorya ang inspiring. Daan-daan na ang mga tindahan yan ng Turks. Kaya ang daming gustong bumili dyan Tsaka ano ba tawag doon? Franchising. Yung franchising. Wala ba tayong franchise dyan? Yung Turks, meron na sa Hong Kong yan. Meron na din sa Bangkok. Yan. Nakita ko pa yung sa Bangkok dyan. Doon naman sa Hong Kong, saka sa Bangkok, hindi Turks ang pangalan nila. Iba no? Tiko. T.co. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ay, Fiscal Joey Obehas. Ay, Fiscal. Prosecutor dyan sa Maynila. Happy birthday. Ayaw na raw nilang tinatawag silang Fiscal Bakit ba? Kasi ang dating daw ng Fiscal parang namimix. Fiscal. Iba naman yung Fiscal. Prosecutor Joey Obehas. Happy birthday. At happy listening din daw kina Benson Shi. And General Agnila. Happy listening sa inyo. Si Fiscal Joey Obehas pala ay Chief Prosecutor ng Maynila. Siya na Chief Prosecutor ng Manila. Fiscal Joey, happy birthday. Oras po natin. Mr. Jalamtang Chitiam Kong Si Hun 7:04 ng umaga.
Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit. Araw po ngayon ng Martes, September 16, 2025. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Pangulong Marcos suportado ang mga kilos protesta kontra katiwalian. Nais daw po niyang lumahok, kundi lang siya presidente ng bansa. Investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure tiniyak ng Pangulong Bongbong Marcos na walang sasantuhin. Mental health ni Congressman Kiko Barzaga dahilan ng ethics complaint ng National Unity Party. Panibagong kudita sa Senado, wala pa sa agenda ng minorya. Tren ng LRT2 na diskarel. Biyahe limitado. At bagong silang na sanggol, dinukot ng isang peking nurse sa Pangasinan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Alas 7:06 ng umaga. Sa detalye ng ating mga balita, isang bagong silang na sanggol ang dinukot ng isang babaeng nagpanggap na nurse sa isang pampublikong ospital sa Lingayen, Pangasinan. Kinilala ng mga pulis ang biktima na si Prince Harry Carpio na isinilang ni Rosel Carpio noong Setyembre 10, araw ng Miyerkules. Kinilala yung sanggol. Yun ang pangalan ng sanggol. Yun ang pangalan ng sanggol. May pangalan na. Si Prince Harry Carpio. Sa investigasyon ng pulisya, iniwan ng ama na si Romeo ang kanyang mag-ina sa OB ward ng Lingayen District Hospital upang magbayad ng hospital bills para makauwi na sila sa kanilang tahanan. Pero isang nagpanggap na nurse na nakasuot ng uniformeng berde ang pumasok sa ward at sinabi sa ginang na kukunin muna niya sandali ang sanggol para sumailalim muna ito sa blood test. Ngunit hindi na ito ibinalik sa kanyang nanay. Nagpasaklolo na sa pulisya ang mga magulang ng biktima habang nagsasagawa ng investigasyon at backtracking sa mga closed-circuit television ng mga otoridad sa loob at labas ng ospital. Sa ibang balita, nadiskaril ang isang tren ng LRT2 sa Santolan Station sa lungsod ng Pasig, alas 10 kagabi. Sa mga kuhang ibinahagi ni LRT Administrator Attorney Hernando Cabrera, makikitang tuklap ang bahagi ng harapang nguso ng tren na lumampas sa dinadaanan nitong riles. Habang sumadsad pa ang kaliwang bahagi nito sa platform ng istasyon na naging dahilan ng pinsala. Wala namang nasaktan sa insidente na nangyari habang isinasagawa ang removal process ng tren pagtapos ng biyahe kagabi, pero hanggang ngayon ay kinukumpuni pa ang nasabing riles. Bunsod dito, limitado lamang ang biyahe ng LRT Line 2 mula Cubao hanggang Recto Station at vice versa. Kaugnay niyan, may update sa LRT2 si RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel. Jerry, humigit kumulang isang oras nang naghihintay ng masasakyan ng bulto na mga pasahero rito sa Antipolo Station ng Light Rail Transit Line 2. Pahirapan at agawan pa rin kasi ang pampublikong jeep o bus na dumadaan dito sa bahagi ng Marcos Highway kung manggagaling yung ating mga kababayan sa bahagi ng Marikina o Antipolo Rizal papasok sa bahagi ng Pasig, Marikina at maging ng Quezon City. Nakikita natin dito marami ang mga estudyante, mga naka-uniforme at papasok sana sa eskwela. Pero nag-aabang ang mga bus, mga electronic o itong mga modern jeepney kung tawagin
dahil kulang na kulang yung kanilang means of transportation at mahal kung sila yung magbubook ng mga transport network vehicle service, motorcycle man o mga taxi o yung four-wheel vehicle. Marami sa mga nandito ay patid naman yung anunsyo ng LRTA kaninang alas 4 pa lamang, alas 5 ng umaga. Pero dahil doon sa paunang anunsyo na o pagtaya ng LRT Authority na target bitang matapos itong pagkumpuni ng istasyon sa may Santolan area by 6 in the morning, ay marami pa rin ang umasang makasasakay na umaga. Ang problema ay hindi pa rin natatapos itong pagkumpuni ng Riles na napinsala matapos nga nung pinaka-pag-derail, pag-disrail ng tren na nangyari pa alas 10 inadya kagabi. Kausap natin si Atty. Hernando Cabrera, ang administrator ng LRT Authority. Wala naman umanong pasaherong nasaktan doon sa insidente kagabi sapagkat nangyari ito noong nasa removal Wala nang biyahe. yung LRT2 para doon Buti sa na lang. kanilang tren. Dahil yung Santolan Station, Jerry at Anthony, isa yan sa mga terminal station kung tawagin May tipo dyan yung LRT2. Kaya nung tinatanggal na sana yung tren para doon sa tigil operasyon, ay doon nangyari yung pinsala. Pero grabe na, grabe ang pasahero na stranded ngayon. Correct. Dahil doon nga sa pinsala na makikita doon sa mga videos at photos na ibinigay na Atty. Cabrera, pati yung mismong Riles yung mismong Riles ang damage. Kaya hanggang sa mga oras na ito ay apektado itong biyahe ng ating mga commuter na nandito ngayon sa area. Panawagan nila, Jerry, nakausap natin sila kanina, ay magbigay naman sana yung mga lokal na pamahalaan man lang o kung sino man sa mga ahensya ng gobyerno ng libreng sakay na mag-aakot sa mga pasahero. Sa kabila kasi ng anunsyo ng Department of Transportation na libre yung LRT o libreng sakay sa LRT2, ay marami pa rin dito sa ating mga kabayan ang nasa Antipolo Station, Marikina Pasig Station at Anonas Station ang hirap sumakay ng mga pampublikong sakyan. Pagkatiwan lang sa kanila hanggang doon sa Araneta, Cubao, sa Quezon City. Dapat kung dyan, mabilis ang responde ng otoridad dyan. MMDA siguro, di ba? Meron silang mga quick reaction teams Correct. Nung nakaraan din na nag-report ako sa inyo ng ganitong aberya, yung MMDA ay nagpadala eventually noon ng mga bus. Yuel, papuntahan mo nga. Yuel, kontakin mo na MMDA para kawawa naman tong ating mga kababayan na to. Saka marami sa mga yan, Katunging at saka Jerry, mga estudyante, wala rin naman sila allowance para makapag-book na kung ano namang TNBS. Kaya nagtitiis sila na mag-antay at makipagbalian dito sa mga mas matitipuno ang mga worker at papasok din naman sa kanilang mga trabaho. Yan ang sitwasyon dito sa bahagi ito ng Eastern Metro Manila. Babalik tayo kapag naayos na itong LRT Line 2. Ako pa rin si Edniel Parrosa na Laser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ito yung kagabi pa yan Oo, alas 10 pa pala yun natin, ito yung sinasabi natin na makikita mo pang nagkaka-stranded. Alam mong kukulangin Kukulang kasi ang dami. Gaano karami, ilang libong tao ang nawala ng access. Dapat in-anticipate na hindi matatapos kaagad. May deployment kaagad. Yun. May coordination ng LRT o kaya DOTR sa MMDA. At saka meron silang mga ganyan kumbatyero. Yung parang on standby. Lagi on standby na mga sasakyan na anytime pwedeng gamitin. Ay, nako. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:13 na ng umaga, tuloy ang mga balita. Itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos si retired Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. bilang chairperson ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na tututok sa maanuwalyang flood control projects. Sinabi ng Pangulong Marcos na si Reyes ay kilala sa malinis na record sa katapatan, pagiging makatwiran at kakayanang magbigay ng katarungan para sa mga biktima. Bago itinalagang chairperson ng ICI, si Reyes ay nagsalbing presiding judge ng Court of Appeals at maestrado ng kataas-taasang hukuman.
Yan po ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero kami lang muna ni Kumbachero ang nakinig, no? Mamaya na kayo. Oo. Makakasama po ni Justice Reyes sa ICI, sina dating DPWH Secretary Babe Singson na nagbe-birthday ngayon, at ang country manager ng SGB na si Rosana Fajardo, at special advisor and investigator naman si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Samantala, hindi makaliligtas sa investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure maging ang mga kaanak ni Pangulong Bongbong Marcos, kabilang si House Speaker Martin Romualdez at mga kaalyado sa Kongreso. Ito ang tiniyak ng Pangulo kasunod ng aligasyon ni Navotas Representative Toby Tiangco na si Romualdez umano at si dating House Appropriations Chairman Zaldico ang nasa likod ng bilyong pisong halaga ng mga insertions na nagpondo sa mga infrastructure program na pawang mga substandard at ghost project. Ayon sa Pangulo, walang palalampasin ang binuong Independent Commission sa kanilang investigasyon at hindi siya makikialam sa magiging trabaho nito. Ginit ng Pangulo na kailangan magpatupad ng pagbabago sa bansa at hindi mangyayari ito kung may kikilingan ang ICI. Binubuo ito ni na dating Justice Reyes, dating DPWH Secretary Babe Singson at SGB Managing Partner Rosana Fajardo at si Mayor Benji Magalong bilang advisor. Huwag politikahin ang usapin sa flood control projects. Ito po ang iginiit ng Pangulong Bongbong Marcos matapos na tanungin kung bakit marami ang pera na napunta sa ruling party members at mas maliit kaysa sa mga hindi kaalyado ng administrasyon. Ginawa din ng Pangulo ang pahayag na ito upang matutukan ang pera at alamin kung paano ito ginastos. Nauna nang sinabi ng Ibon Foundation na bilyon-bilyong piso umano o mahigit 200 billion pesos sa flood control projects ang napunta sa mga kaalyado ng lakas CMD at iba pang mga kaalyadong partido. Gate ni Pangulong Bongbong Marcos, ang mahalaga ay matukoy sa investigasyon kung magkano ang ninakaw o sinayang lamang na pera ng mga balasubas na opisyal ng gobyerno. Don't politicize this. It's simple numbers dito. Simple lang to. Magkano ang ninakaw na pera ng mga balasubas na ito? That's what we need to know. That's what we need to fix. Ang Pangulong Bongbong Marcos. Suportado ni Pangulong Bongbong Marcos ang malaking kilos protesta na kinakasa kontra korupsyon sa September 21 sa Luneta Park. Ayon sa Pangulo, kung hindi lang siya Pangulo, gusto rin niyang dumalo sa mga ikinakasang kilos protesta para ilabas din ang galit sa nabunyag na katiwalian sa mga proyekto. Ito ang reaksyon ng Pangulo sa tanong kung dapat mag-alala na posibleng lumaki at matulad sa nangyari sa Nepal at Indonesia ang nakaambang protesta sa Linggo at sa Luneta at sa People Power Monument. Iginit ng Pangulo na nauunawaan niya ang galit ng taong bayan at karapatan nila na maglabas ng kanilang saloobin dahil sila'y ninakawan ng mga ganid na opisyal ng pamahalaan. If I wasn't president, I might be out in the streets with them. So, of course, they are enraged. Of course, they are angry. I'm angry. We should all be angry. Because what's happening is not right. So, yes, express it. You come, you make your feelings known to these people and make them answerable for the wrongdoings that they have done. Pangulong Bongbong Marcos. Alas 7:18 na po ng umaga, sinampahan ng ethics complaint si 4th District Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Sinabi ni House Deputy Speaker Ronnie Puno na gugat ito sa umanay kawalan ng kontrol ni Barzaga sa kanyang mga ipinopost sa social media platforms. Ang tinutukoy ni Puno ay ang panawagan ni Barzaga kina House Speaker Martin Romualdez at Senate President Tito Soto na mag-resign bukod pa sa iba pang social media posts. Inilarawan ni Puno si Barzaga na he is not well.
with misguided behavior. Oo. Matapos itong pumasok sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos at isinara yung pinto at sinabihan ang lahat na magsiupo kayo. At sinabing gusto niyang maging House Speaker at gusto niya ring pakinggan ng mga ito ang kanyang plano pagka naging pinuno na ng Kamara. Bago rin nagsimula ang sesyon kahapon, nag-ikot pa si Barsaga sa plenaryo para mangalap ng pirma upang patalsikin sa pwesto si Romualdez. If we call these people, in particular si Congressman Barsaga, to account for his behavior, you can call us to account also for behavior that you feel is not going to be proper. Walang samaan ng loob, trabaho lang natin lahat yan, trabaho nyo, trabaho namin. Trabaho nyo mag-criticize, trabaho namin sumagot. Pero ganun din, walang exception dapat, even if the person is unwell. Okay? So unwell ang tingin niya kay hindi, medyo magugulat ka na sa mga galawan nitong bata talaga na to eh. Maraming video lumalabas na medyo kakaiba ang kanyang mga kilos. Medyo magdududa ka. Parang ganun. Iba, kakaiba. Samantala, nilinaw ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi pa napag-uusapan ng mga miyembro ng minorya ang pagbabago ng liderato ng Senado. Ginawa ni Cayetano ang pahayag kasunod ng mga umuugong na balita na may panibagong kudeta at siya umano ang papalit na Senate President. Git ng Senador, hindi ngayon ang tamang panahon para rito dahil mahigit isang linggo pa lamang nang malulok bilang Senate President si Tito Soto kapalit ni Senator Chis Escudero. The minority always wants to be the majority. So, sir, nandito pa rin kayo ng ilang members ng Not actively. May timing yan eh. Di ba yung kakaupo nila, eh, siyempre solid pa sila. And hindi pa namin napag-usapan sa minority na kung meron man pagpapalit sino, pumayag sila na ako'y minority leader. Wala pang nag-uusap as a group kung sinong Senate President. Ngayon, kung may discontent sa 15, problema nila yon, hindi namin problema yon. Si Senator Alan Peter Cayetano. Susunod, Tito Boy! Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, handa raw pabuksan ang kanilang bank accounts. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:22 ang oras. na po ng umaga. Patuloy tayo sa mga balita. Nagpahayag ng kahandaan si Senador Jinggoy Estrada na pumirma ng waiver at ipasilip ang kanyang bank accounts. Tugon ito ni Estrada sa aligasyon ng katiwalian kung saan isinasangkot siyang tumanggap ng kickback mula sa maanumalyang flood control projects. Sa sesyon ng Senado, sinabi ni Estrada na bukas siya sa anumang investigasyon at nais niyang linisin ang kanyang pangalan. Sinabi pa ni Jinggoy na ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin bilang miyembro ng Blue Ribbon na magtanong at magbusisi sa issue. Batay sa testimonya ni Bryce Hernandez, Estrada umano ay nakatanggap ng ang inilagay naglagay ng pondo si Jinggoy ng 355 million dun sa distrito. At yung 30% daw nun ang ibinigay kay Jinggoy. Hindi 355 yung binigay kay Jinggoy. Ayo, klaruhin natin yun sa mga balita natin ha. Yun yung aligasyon ni Bryce Hernandez. Tinawag naman ni Estrada na habitual liar ang dating Bulacan District Engineer na hindi dapat paniwalaan. Andiyan ba yung kay Joel sa'yo? Wala. Sinabi naman ni Senator Joel Villanueva na matagal na niyang isinusulong ang pagpirma ng waiver ng mga opisyal ng pamahalaan at ito daw ay maitutuloy na ngayon siya ay chairman ng Senate Banks Committee. Samantala, aabot sa 300 million pesos na halaga ng ghost flood control projects ang
natukoy sa Bulacan. Ito ang kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa gitna ng investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Remulla, aabot sa 300 sa 3 ghost project ang kanilang natukoy sa lalawigan at nakumpirma ito sa ginawang pagbisita ng NBI sa mga location. Kabilang dito ang 95 million pesos at hanggang 100 million pesos na mga proyekto kontra baha sa unang distrito ng Bulacan. Sinimula na ng DPWH ang rehabilitasyon ng Dimasalang Bridge sa Maynila. Ang naturang repair works na unang itinakda noong Agosto ay magtatagal hanggang December 15 ngayong taon. Abiso ng Manila LGU, ang mga motorista mula sa southern part ng Maynila na papuntang northbound ay maaaring dumaan sa northbound lane ng naturang tulay. Matatandaan pinatigil noon ni Manila Mayor Isko Moreno ang rehabilitasyon ng Dimasalang Bridge dahil sa kakulangan ng permit mula sa city government. Opisyal lang ipinagkaloob ni Pangulong Bongbong Marcos ang mahigit sa 1,000 unit ng bahay at lupa para sa mga informal settlers na naapektuhan ng ginagawang PNR South Long Haul Project sa San Pablo, Laguna. Pinangunahan ng Pangulo ang turnover ceremony ng naturang 769 million housing project na itinayo sa Barangay San Bartolome. Bahagi ito ng Pambansang Pabahay Filipino Housing Program para sa mga pamilyang nawalan ng tirahan, kung saan kasama sa proyekto ang pagtatayo ng mahahalagang pasilidad gaya ng elementary school, isang multipurpose covered court, health center, daycare center, terminal ng tricycle at isang lokal na pamilihan. Naisakatuparan ng nasabing proyekto sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Department of Transportation, National Housing Authority at lokal na pamahalaan ng lungsod ng San Pablo. Ganyan, vertical yan siguro. Condo, yung may mga condo type? Hindi binanggit dito eh. Hindi binanggit. Kung bahagi ng 4PH ba yan? Oo. Rin natin na bahagi daw. Bahagi na ng 4PH. Eh baka sabihin ni Secretary Aliling, ako yan ha. Ako gumawa ng bahay na yan ha. Hoy, tatatlong buwan ka pa lang dyan. Wala pa nagawa akin yan. Akin yan. Nakita nyo, baka sabihin na naman ni Aliling yan. Walang ganun. Hindi pwede. Susunod. Dito boy! Sino tong dating matini idol na nababaliw na raw? Matapos idamay ang isang politiko sa hiwalayan nila ng kanyang ex. Parang madaling hulaan to ni Kuya Boy Fabian na Yan yung kumalat na nitong mga nakakarang araw. Kayang-kayang hulaan ni ating Emma Hoya yan. Lalo na pagka may dalang kakanin. Saka may dalang payong. At may dalang, kung may dalang waiver ng bank secrecy law. May dala ba kayong waiver? Mga taga PS Bank, nandito, pinapipirma kami ng waiver. Sabi kasi, nagamon daw tayo sa Senate President at House Speaker. Sabi ni ating Emma, pangunahan nyo. Ako na yung waiver. Pipirmahan namin waiver. Gusto nyo, mga wafer, pipirmahan din namin. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. Kityam Sam Sahun, 7:33 na umaga. The Berma at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Ibinida po ng PAGCOR ang pinaiiral nitong Gaming Education Framework para labanan ang illegal gambling. Ayon kay Dr. Angelito Domingo, PAGCOR Vice President for Human Resource and Development, ang mga pagbabago sa teknolohiya ay nagdudulot ng panganib sa industriya kung saan mas nakikinabang ang mga illegal na operator habang ang mga lehitimong negosyo ay nahihirapan. Giit ni Domingo, ang naturang framework ay nakatuon sa player education, operator training at public outreach para labanan ang bantang dala ng illegal na sugal. Layon din po nitong lalo pang paigtingin ang collaboration ng mga gaming and financial regulators, license operators, law enforcement, NGOs at maging ang mga manlalaro. Paliwanag ni Domingo, ang pagkahumaling ng mga Pilipino sa online gaming ay bunsod ng malawak na access sa teknolohiya gaya ng mobile devices.
pangunahing balita. Ay, kumbatsero. Alam mo naman ako, ginugulat kita eh. Oo. Paano mo ba? Ikaw pala dapat Ngayon na ba? Ngayon ba yan? Oo, ngayon na yan. Kasi sinesenyasan ka na ni Het eh. Napaaga pala tayo. Late na tayo. Ha? Baka akala mo maaga pa. Ganun ba? Paano mo ba pinaparamdam ang pagmamahal kay nanay? Ay, Nanay Benny, babatiin muna natin si Nanay Benny ng magandang morning. Madali lang yan, kumbatsero. Ginagawan ko siya ng smoothie gamit ang N Plus Gold. Masarap na, nutritious pa. Abay, tama. Kaya kahit mahina na ang panlasa ni nanay, hindi niya mapapalampas ang creamy vanilla flavor ng N Plus Gold. Lalo na kapag ginawa mong champurado o frozen dessert. Ako, sarap. Swak na swak sa panlasa. May laman pa, soy-based, lactose-free at puno ng sustansya. Available sa Mercury Drugstore at iba pang leading drugstores nationwide. Iparamdam ang tanda ng inyong pagmamahal with N Plus Gold. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Andiyan na ba? Andiyan na. Kayo pala Akala ko yung naandyan eh. Ang andyan na sa golf course ay si Colonel Moy Pagaduan. Aba, ang aga naman. Colonel Moy, aga niya na. Colonel Moy. Unang pumapalo, humahampas na kayo ha. Kumusta ba yung Aulo Dam natin? Oo nga. May tubig ba? Dapat malalim na tubig nun. Sa dami ng ulan na bumuhos na. Magandang umaga rin, kumbatsero, kay Kuyang Jomel Gonzaga na bumabati ng happy birthday kay ating Yoli Sumisip-sip ha. Sumisip-sip ha. Siyempre naman. Meron sunog. Kuya Mel Magno. Si Kuyang Mel Magno meron palang inassisting mga pasahero dyan sa Terminal 3. Naiya Terminal 3. Ayan. Thank you, Kuya Mel. Thank you. May sunog daw sa Balintawak. Ba't nando si Boy Gonzales? RH29, Boy Gonzales. Coming boy! Anthony, Jerry, itinaas na sa unang alarma. Itong sunog sa Nasmith Club sa Balintawak Street. Balintawak Street sa Tondo, Balintawak Street. Manila. Balintawak Street. Kaninang alas 6, 6, nakita, ayon sa isang barangay tanod, nakita may usok mula dito sa ikatlong palapag ng isang gusali na umano'y ginagamit bilang bodega. Agad na nagresponde ang napakaraming truck ng bumbero dito sa naturang lugar para apulahin. Patuloy pa ang inaalam kung saang bodega sa ikatlong palapag nagmula ang sunog. Medyo masikip itong kalsada, Anthony, Jerry, dito sa Balintawak Street. Mula dyan sa May Halige, kung dadaan ka ng Balintawak Street, meron kasing mga nakapark dito na mga sasakyan sa isang gilid. Kaya isang truck lamang ng truck ang nakakadaan dito sa naturang lugar. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Boy. Samantala, balikan natin ang sitwasyon sa LRT2. Andyan pa rin nakabantay, RH52, Edniel Parosa. Kami na Edniel! Alas 7:32, 7:32 ngayong umaga, balikbiyahe na ang Light Rail Transit Line 2 sa buong linya ng tren matapos makumpuni itong Riles sa Santolan Station na nasira kagabi. Anunsyo ng LRT Administrator Tren Hernando Cabrera ay balik na ang full line operations ngayong Martes ng umaga. Ibig sabihin, under na ulit ang LRT 2 para makapagsakay ng mga pasahero mula Antipolo Station, Pasig Marikina Station, Santolan Station at Anonas Station. Now narito, nagpatupad ng provisional service ng LRT 2 mula Cubao hanggang Recto dahil sa parehong aberya. Ulitin natin, balikbiyahe na po ang buong linya ng LRT 2 at ang ating pinotong si Erickson Badal alias Utoy ay sinisagisa na itong mga pasahero na pwede na ulit pumila dito sa istasyon ng Antipolo Station sa Rizal.
Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. May kwentang ginawa itong si RH15 Giselle Ricafort. Ano kinuwenta? Nagkukwenta siya ng kanyang mga kinikita sa pagpamamasada. Ganun ba? Namamasada? Si Mayora? Si Mayora. Hindi, may nakauntahan siya mga jeepney drivers. Siyempre, pagka... ito naman, Giselle, maikwento ko lang sa iyo. Kapag ka nakipag-usap ka sa jeepney driver, nako, katakot-takot ang daing naman. Daing yan. Pero, kahit na dumadaing yung mga yan, napakagagaling sa mat niyan. Magagaling sa mat. Ang galing sa mat niyan. Nakakita ng hindi magaling na jeepney driver, habang nagmamaneho, nakikinig sa music, nakikipagkwentuhan, nagsusukli. Nagsusukli. Talaga. At hindi mo maiisahan sa sukli yan. Hindi mo maiisahan. Sa buong panahong ako'y nag-i-estudyante, hindi ako nakatsyempo ng maling sukli sa akin. yung bang nasobra yung sukli sa akin? Wala eh. At alam din niya kung sino yung mga hindi nagbabayad. Tinan mo na. Ganyan katindi ang mga jeepney driver. At katunayan yan, may kinuwenta sila. May kinuwenta. Ano ba yung kinuwenta nitong mga jeepney drivers na to? RH15 Giselle Ricafort. Come in, Giselle! Jerry Katunying, 11,700 piso kada buwan o 370 piso kada araw ang nawawala raw sa kita ng mga tsuper ng traditional jeepney dahil sa binabayaran nilang buwis sa langis. Ayon sa pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide, 13 pesos ang binabayaran buwis sa kada litro ng diesel. Sa mga modern jeep naman, 780 piso kada araw o mahigit 23,000 piso umano kada buwan ang binabayaran buwis sa kada 60 litro ng diesel araw-araw. Habang ang mga rider na gumagamit ng 8 litro ng gasolina kada araw, 136 na piso ang binabayaran buwis o 4,080 piso kada buwan. Idiniin ng grupo na patong-patong ang buwis sa langis, may fixed na excise tax at ipapatong pa dito ang 12% na value-added tax o VAT. Habang patuloy daw na tumataas ang presyo ng langis, patuloy ding lumalaki ang buwis na kanilang binabayaran. Pero sa kabila nito, napagkakaitan pa rin umano na maayos na serbisyo ang mga driver at rider biktima ng pangingikil at sistema ng lagayan sa kalsada, tinatanggalan ng kabuhayan. Sa September 18, magtitigil pasada ang transport group sa buong Pilipinas at makikiisa rin ang grupo sa pagkilos sa Luneta sa September 21 para kondenahin ang flood control scandal. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Giselle, ba't naman nila naisipang kwentahin yun? Ayaw ba nilang bayaran yun? Kasi nga Katunying, hindi patuloy pa rin din nila kasing ipinananawagan na kung hindi suspendihin ay alisin muna yung mga ipinapatong na buwi sa kanilang sa langis dahil halos linggo-linggo nga ay tumataas yung presyo ng mga produktong petrolyo at malaking kabawasan daw talaga at halos wala na silang naiuuwi nakita sa kanilang pamilya. Actually, alam mo, maganda sana ang pag-suspend na yan sa buwis, kumbachero. Maganda. Lalo ngayon, mas madali siyang i-justify sapagkat nakikita mo, nilulustay lang naman yung sa corruption. Pera ng bayan. Nakikita natin kung paano winawalang yung pera ng bayan. Pero pagka pinakinggan mo tong si Joey Salceda, kumbachero, sabi niya, pag sinuspindi mo, inalisan mo ng VAT yung langis. Inalisan mo ng VAT, 12% yan yung VAT sa langis. Ang higit na makikinabang, yung mapapera. Halimbawa, si UL natin dito, gumagamit ng Expedition. Ang gasolina nito, kung kumonsumo nito, balikan sa bahay niya sa Alabang, Ayala, Alabang, papunta dun sa Quezon City, balikan. Ang konsumo nun, mga ilang litro UL yung ginagamit, mga 30 liters, hindi lang, Hindi lang siguro kung mag-i-skyway, Ibig sabihin, ang higit na makikinabang, pagka ganun ang ginawa, yung pang mga konluma mo ng gasolina ay matindi. Baka pwede mag-isip ng ibang paraan na mababawasan yung babayaran sa krudo o gasolina na specific sa mga public utility drivers. Mag-isip nga kamo kayo ng ibang paraan na gano'n. Ano masasabi mo ron, Giselle?
Correct ka, Jerry Katunying, kagaya rin ng sinasabi kasi ng Department of Energy, yung ganitong ipinananawagan nga ng iba't ibang transport group ay nakadepende na rin at yung bola ay nasa Kongreso na rin sapagkat kailangan din ditong ayusin yung mga umiiral natin na batas. Okay. Thank you. Ang pinoproblema kasi din nila Katunying yung kanilang maliit na kinikita na ibinabayad niya sa buwis doon sa binibili nilang langis ay ipinangsusweldo pa at ibinubulsa ng ilang buwaya sa pamahalaan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Actually, kumbachero, ang mas inaalala ko dyan kaysa dito, kapag ka merong talagang nag-isip na manawagan ng civil disobedience. Yung civil disobedience po ay yung hindi magbabayad ng buwis. Bawa, yung mga kumpanya, mga malalaking kumpanya, tapos mga professionals, magdesisyon. Halimbawa, sa loob ng isang taon na to, hindi ka magbabayad ng buwis hanggat di nyo nasosolve yung problema na yan. Yun. Tapo kami ng tax sa gobyerno, hindi pa namin nahawakan sweldo namin. Tama yun. Bawas na, hindi muna kami magbabayad. Hindi natin masisisi kung may ang mga taong makakaisip ng ganyan. Hindi ba, kumbachero, lalo pag nakita mo kung gaano ka, hindi, iba ang dating nung picture nung pinakita ni Bryce Hernandez, kumbachero Ako mismo, nung nakita ko yung pera na yon, yung picture sa lamesa na yun. Yung sa lamesa Grabe. na patong-patong yung pera. Talagang tama si Pangulong Bongbong Marcos, we should all be angry. Kapag ka hindi ka nagalit doon, ewan ko na lang sa'yo. Ewan ko na lang. Baka ikaw ay talagang ipinaglihi kay yung mabait. Sino yung mabait? Meron ba? Wala akong maisip doon. Wala akong maisip na mabait. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Ay, Kuya Boy Fabian, malapit na. Nandito lang si Het. May papalampasin lang si Het. Nandito na si Morley Alinio after some commercials. Amang. Ay, Kuya Eric. Marcos Taberna. Aba, magandang morning. Eric. Magandang umaga rin daw kay Ka Joel at kay Ka Laila Murata ng Mountain Heights na nakatutok. Mountain Heights. Oo. 24 oras. Para pa lang si Ka Jerry Labasan niya tsaka si Ate Bet na laging nakatutok habang gamit ang kanilang payong na galing sa PS Bank. Ayan. Na hinugot nila sa kanilang sasakyan. Ayun. Sana. Ganda ng payong natin. Oo nga. Malaki. Ay, baka kailangan nyo nang palitan yung bubong ng inyong bahay, Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganting bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na. Happy third wedding anniversary pala sa mga inaanak ko. Sino ba yan? Kenji at Jam. Si Kenji, anak ni Ka Arthur Fermin. Kumusta ba yan? Kita mo, Japanese na Japanese, Kenji. Japanese. At magandang umaga rin kay Erwin Aguilar. Nakatutok din sa atin na kumbatsero ang mga taga SFM. SFM. Magandang morning. Happy 51st anniversary sa School for Ministers SFM, 51st anniversary pala. Happy anniversary. Binabati po kayo ni na Kuya Arnel Canicosa, Kuya Bobby Fernandez, Kuya Lindon Aguirre, Jerry Bartolo at Bernard Manuel. At happy birthday din kahapon kay Ka Arnel Tumanan. Ka Arnel Tumanan. Tingnan mo nga naman si Ka Arnel. Happy birthday po, Ka Arnel Tumanan. Nag-birthday pala kahapon, Wala man lang po kayong kakibo-kibo, Ka Arnel. Happy birthday, belated happy birthday, Ka Arnel. Acting Ombudsman Dante Vargas, paano po yun? May nag-file na naman ng kaso kay Secretary Boying Remulla. Si Baste. Yung kidnapping naman. Makakakon ba yun? Makakasagabal ba yun sa kaso? Yung JBC, di ba? Yung JBC. Kung nabigyan na ng clearance ni Ombudsman, wala na. JBC na magpapasya kung sa bagay, kung pwede na. Pero kung wala pang clearance, ayun. At kung may panibagong kasong ganyan, naku po, inang.
Baka yun ang habol talaga noon, ano? Yung wag mag-qualify si Secretary Boying sa ombudsman. Tama. Ay, baka kailangan nyo ng palitan ng bubong na inyong bahay, ha? Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state of the art technology. Ay, nagawa na ba? Ay, Kuya Elmer Ngo, magandang morning. Kuya Romel City, magandang morning. Andito na siya. Magandang dilag. Marami nag-aabang sa balita ngayon ni Tita Morley. Ayan. Ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. Sino kaya itong Ano ba to? Nababaliw, anong ibig sabihin nababaliw? Yung daw dating mati ni Idol, nababaliw? Ano ibig sabihin nababaliw? Tita Morley, magandang morning! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Katunying at Jerry. Nababaliw as in sa intriga. Gustong-gusto daw nitong napapag-usapan siya. Kaya kung ano-ano ang pagpapapansin na ginagawa nito, na unang ginawa nito, ay inaway-away niya ang dati niyang boyfriend na isa ring aktor na ngayon ay producer. Well, ngayon naman ay siniwalat niya na di umano ang kasarian ng isang actor-politician na kaduda-duda. Kaya nasabi ng mga taga-showbiz ay wag nang patulan ang mga ganitong nagpapakontrobersyal dahil nagpapapansin lang ito sa showbiz. Hindi natin alam kung... So gawa-gawa niya lang yon? Malamang. Kasi nga, hindi nga rin siya pinatulan ng dati niyang jowa matapos na ito'y tumalak-talak kaugnay sa kanilang naging relasyon na kung ano-ano mga ginagawang paninira. Hindi siya pinatulan. Kaya payo nga ng mga taga-showbiz, sana ay wag din itong patulan ng isang actor-politician na controversial ngayon dahil nagpapakontroversial lang ang aktor na ito para mapansin. May ano ba yan? May show pa ba yan? Wala na nga. Kaya pala. Pinapansin pa eh. Yung isa pa, yung binabanggit na isa pa na dating mati ni Idol. Nasaan na ba yun? Alam mo, nag-produce ito na maraming pelikula, pero ang chismis, nagkandalugi-lugi. Ay, kawawa naman. So, andito lang din sa Pilipinas? Andito sa Pilipinas ito. Kaya lang, hindi na siya masyadong aktibo sa pagpapakita. Sino yung pinag-uusapan yung dalawa? Sino yung pinag-uusapan yung dalawa? Si Joe. Ayun na. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Yung taga Boni Serrano. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinyo para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! 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 Ay, magandang umaga at happy birthday din pala kay Philippine Coconut Authority Administrator Dr. Dexter Buted. Dr. Dexter Buted. Doctor. Magandang morning. At kay Secretary Kiko Laurel. Ang tindi nung ginawa mo kahapon, Secretary Kiko Laurel Kiko Tiu Laurel. Nakipag-iskrimahan sa mga mambabatas, kumbatsero. Talaga. Ganun talaga. Pag nasa kongreso ka, dapat lagi kang handa. At Yusek Alvin Jan Balagbag, maganda morning. Mukhang nagkakaisa po naman tayo. Nagkakaisa tayo na makipagbakbakan sa katiwalian. Nung sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos kahapon, kung hindi lang ako presidente, sasama ako dyan Pero Mr. President, pwede ka sumama. Pwede naman. Hindi ka namin babawalan. Hindi ka namin pipigilan. Mr. President. Kasi, okay lang sa amin kung may kasama kang security. Dahil Pangulo nga naman. Pangulo ka naman Pwede po kayong pumunta sa EDSA. Pwede rin po kayong pumunta sa Luneta, Mr. President. Palagay ko, hindi po mamasamain ito ng ating mga kababayan sapagkat kayo naman talaga ang nagsimula nito. Kung hindi nyo po ito sinimulan, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Parang kampanya ng politiko. Kampanya ng politiko. Talaga. Pero pinakamainam, simulan na muna natin sa SALN. Pangunahan ng mga leader ng Kongreso at ng iba pang mga government agencies. Ang paglaladlad ng SALN. SALN at
waiver sa bank account. Yan, Waiver po. Kasi hindi naman ibig sabihin may waiver ka sa bank account, kahit sino na lang pwedeng makita ang bank account mo. Ang ibig sabihin lang nun ay yung mga mag-iimbestiga. Mag-iimbestiga. Kung meron mang mag-iimbestiga, ay hindi na mahihirapan sa i-invoke mo yung bank secrecy law. Ayan, At doon sa mga kapitbahay ng mga kilalang magnanakaw sa gobyerno, huwag kayong manahimik. Diyan sa mga Sa Forbes. sa mga subdivision tulad ng Forbes. Forbes. Di ba pang subdivision na, nakikita ninyo kung anong mga kagamitan, anong mga sasakyan, meron yan. Alam nyo naman kung magkano lang ang kita sa pamahalaan. Huwag kayong magsasawalang kibo. Wag. Ito na ang pagkakataon para makaganti naman kayo. Ayan, totoo yan. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng Dos por Dos, Damdaming Bayan. Susunod na! What a wonderful